Good morning guys. Today is December 29, 2025. Hindi about dahil katuksikan ang aking vlog ngayon. So, natatawa lang ako sa sinabi ng boss ko kasi ako is stay out at meron din silang stay in doon sa bahay. So, ako minimum wage ako. Actually, nagagampanan ko yung trabaho ko. Kahit naman mag-stay in ako, nagagampanan ko talaga yung trabaho ko. Pagdating kasi sa trabaho is ako, trabaho talaga ako. Ayaw ko yung may nakikita, yung boss ko sa akin na uupo-upo lang ako, tapos maraming gawain na hindi nagagawa. At tapos yung araw, may mga trabaho na hindi nagagawa. Kaya hindi nila ako nakitaan na may mga part ng bahay na madumi or depende na rin siguro talaga na hindi kaya ng oras. So, sa araw-araw mo nang nandyan ka sa bahay, pag stay mo, magagawa mo siguro bawat kasulok-sulukan ng bahay kung talagang bigyan mo ng time. So, ganito yun guys. Kaya ako natawa. Kaya ako natawa kasi tuwing papasok ako doon, meron talaga akong mga extra ang ginagawa. Kumbaga yung mga kasulok-sulukan, inaano ko talaga, pinupulido ko talaga yung paglilinis. Kasi sinusulit ko yung 8 hours na trabaho ko. Actually, tuloy-tuloy lang yung trabaho ko doon na along oras eh. So, magpahinga lang ako. Tuwing tanghalian lang. Matagal na yung 20 to 25 minutes. After nun, kakain ko, balik na ako ulit sa trabaho. Kaya din siguro na pag umalis ako sa kanila, nangihinayang sa akin yung boss ko. Depende na rin kung ano. So, yun na nga. Itong isa kong boss, kasi tatlo yung pinapasukan ko. Itong isa kong boss, lagi niyang sinabi sa akin na mag-ayos ng kanilang mga damitan, mag-ayos sa ilalim ng kusina, ayusin yung mga gamit, kasi nagkahalo-halo na. Meron silang stay-in doon. Actually, 24 hours nila nakakasama. So, ngayon, magulo yung bahay. Hindi naman sa nangingialam ako, pero para bang wala silang stay-in sa bahay. Magulo. So, siguro nanawa na rin yung amo ko kasi sa kakasabi niya. Kasi minsan naririnig ko sa kanya na ano ba yan, parang ano ba yan ate? Parang sa akin siya nagsasabi, ano ba yan ate? Parang pag sinabihan ko siya, parang walang naririnig. Since no choice nga naman talaga siya, no choice kami ate na magstay siya kasi nga wala silang kasama doon na mag-asikaso sa estudyante nila, sa anak nila. So, ay ko, tsigaan nyo na lang ma'am kasi mahirap din maghanap ng stay-in ngayon. Kaya ako ayaw ko rin mag-stay-in. So, one day, lagi niyang bukang bibig sa akin pag pumupunta ako doon, pag pumapasok ako doon. Laging bukang bibig niya sa akin na mag-ayos ng damitan nila at saka mga sapatos. Sabi ko, hindi ko pwedeng ako lang, kailangan kasama kita ma'am kasi hindi ko alam kung alin ang ibabalik, alin ang aalisin doon kasi ikaw yung mas nakakaalam. Sabi niya, ate, pwede ba rin yung kasama namin dito pag gagalawin natin, parang halos maghapon naman nakaupo lang siya tapos ako gagalaw. So natawa ako. Sabi ko, papansin pala niya. Ito kasi yung maging problema ng mga kasama sa bahay. Ako, sabay ko, halos sa buong buhay ko, kalahati ng buhay ko, kasi nasa 40s na ako, nagtatrabaho na ako sa loob ng bahay. Lagi ko talagang pina-priority yung gawaing bahay. Gusto ko maging malinis para walang sita sa akin yung mga boss ko. Sa awa ng Diyos, kahit nag-abroad ako, wala silang sita ng ganon. Hindi nila ako nasisita. Bakit hindi nila? Depende na rin. May amo kasi sobrang selan. Sobrang selan. Talagang linis na nga yun. Ginaganon pa talaga yung alikabok. Ginaganon pa ng kamay nila. So, yun na nga guys. So, nung ano na yun, nung sinabi niya sa akin na pwede ba din daw na paggalawin niya yung kasama niya sa bahay. Ang boss ko naman ang may karapatan doon, hindi ako. So, ngumiti lang ako, tumawa lang ako. Sa isip-isip ko, alam mo pala, napapansin mo pala. Since wala silang choice, wala silang mahanap, kailangan nila mag-check, kailangan nila mag-ano. Pero alam niyo, napakaswerte noon kasi yung kasama nila sa bahay, pinaaral, diba? Yung iba kasi, kundi yung amo ang abusado, yung mga kasama sa bahay ang abusado,
Di ba? Ako nagpapasalamat ako pag ang amo ko mabait, maano sa akin. Kasi mas lalo ko yung pahalagahan talaga. Mas lalo ko yung pahalagahan. Depende lang sa among praning. Pag among praning, praning din talaga ako. So, yun na nga guys. At saka ayaw ko kasi lagi akong nasisita. Kaya sobrang ingat ako. Lahat ng mga pinapasukan ko, meron talaga silang mga kasama sa bahay. Tapos, yung sasabihan ka na, ay, wag mo nang gawin, wag mong ganong, ano yan, lidisin ka. Ayaw ko nang ganyan. Kasi ayaw kong na nasisita ako ng amo ko. Kahit ako, naririnig yan ng boss ko. Sabi ko, pag oras ng trabaho, trabaho talaga ako. Ayaw ko lang na nilalaro ako kasi ayaw ko yung may makikita kayo sa akin. Ganun ako magsabi sa amo ko. Ayaw ko yung kikilos ka lang pag nandyan yung amo mo. Di ba? Ayaw ko ng ganun. Gusto ko talaga gumagawa ako ng gawain. Nandyan o wala man sila. Di ba? Malalaman nila yan eh. Nararamdaman nila yan eh kung kailan ka nagkuilos. Tapos isa pa, nakakatawa kasi may CCTV. Parang wala, hindi sila natatakot ba na nakikita sa CCTV. Alam mo ba ate, nakikita namin naglilinis yan dito sa bahay. Pag alam niyang pauwi na kami. Ay nako, magbago na kayo, 2026 na. Kaya ang akin lang is, pahalagahan niyo yung amo niyo, yung trabaho niyo, pahalagahan niyo kasi ang hirap maghanap ng trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, lalo wala kang natapos. So, yun nga lang guys. Na-share ko lang. Ang dami ko din na mga experience sa pang-araw-araw ko, yung may kasama ko sa bahay. May kasama ko sa bahay. Kasi, minsan nga talaga, ang hirap may kasama sa bahay. Kasi, alam mo, ikaw yung yung adjustment, hindi lahat ng oras na nag-a-adjust ka. Hindi lahat ng oras nagpapasensya ka. Kaya minsan, meron akong mga naging kasama. Pag sinabihan ako na wag mong gawin yan, ganyan, wag mong gaanong linisin yan, ang isasagot ko talaga sa kanila, di pwede. Kasi, ayaw kong masilipan ako ng boss natin. Tsaka siya yung nagpasweldo, ayaw ko yung sinasahuran kita tapos hindi mo nagagawa to. Maliit na bagay, hindi mo nagagawa to. Ayaw ko yung ganun. Kaya, gusto ko talaga, nagagampanan ko yung trabaho. Hindi man ako perfecto, pero ewan, actually, wala man akong boss na sinita ako tungkol sa paglilinis. Meron lang mga praning-praning, parang hindi mo alam kung nakontento or walang kakontentuhan, pero may mga praning na boss na hindi mo, alam mo yung gusto, linis na linis, pero yung sarili niya, hindi niya malinis. Alam mo yun? Alam mo yun, yung parang hindi ko, ewan ko guys, kayo ba anong tawag doon? Alam mo yun, hindi naman sa yung sarili mo, hindi mo alas malinis. Tapos sita ako, naiinis talaga ako na gano'n. Mas bagay, ano naman yun eh, trabaho ko naman yun eh. Pero sa awa naman ng Diyos, okay naman lahat. Minsan talaga, mostly may kasama talaga tayo sa trabaho na, alam mo, papraning-praning, pa ano lang ng trabaho, pa bonding-bonding lang, ganyan-ganyan. O hindi ko ano yan, kahit nasa abroad pa ako, hindi ko nagagawa yan. O talaga, siguro magbunjing-bunjing lang ako pag na out of work na ako. Yan. Pero hindi ko pa rin nagagawa. Trabaho bahay lang talaga ako. So, yan na nga guys. Share ko lang. Kasi natatawa talaga ako. Natatawa ako daw eh. Kasi nakikita ko kasi din kung paano yung style nung naging kasama nila sa bahay. As in guys, lalo na pag nandun ako, as in, mas lalo siyang, ano ba yan? Naginara ba? Anong tawag yun sa Tagalog? Umasa. Grabe. Ultimo mag-ayos ng damit, magtupi. Ay, Diyos ko guys. Yung tupiin niya ngayon, abutin ko pa yan next week. Hindi ba na parang nakakaya? Kaya minsan, late na ako mag-out para tulungan ko lang siya mag-ayos ng mga damit. Kasi nakakahiya. Ako yung nahiya sa amo pag mga ganyan kasama. Diba? Mahirap mangialam. Pero sana, Diyos ko, guys, kayo na tinulungan na kayo.
ultimo yung future nyo, tinulungan na kayo, yun, kahit yun lang naman, ibabalik nyo, hindi yung magsiselfon na lang, diba, halos wala na kayong nagagawa, nandyan yung boss mo, siyempre nakikiramdam yan, kaya nung itong boss ko kasi, nung bumalik ako sa kanila, kasi umalis nga ako dahil may malaking rason bakit ako umalis, para sa future ng anak ko. So, nung bumalik ako, inoferan ko siya ng ganitong pasahod. Talagang nag-oo siya. Tira lang yung ganun. Nag-oo talaga siya at which is sinusulit ko talaga kahit nag-overtime na ako ng trabaho, okay lang. May bayad o wala, okay lang. Kasi okay naman sa akin. Ganun ako. Marunong talaga ako magbalik. Diba? So, masasabi ko rin, nasulit din ng pasahod sa akin. Ay, grabe. Ngayon, ang linis-linis na bahay nila. Kaya nga, alam nila pag pumasok, alam nila kung sinong naglilinis doon. Kaya sabi ng asawa ni lalaki, alam mo ate, alam ni kuya, ni sir mo na hindi ikaw naglilinis. So, ay, hindi si ate may naglilinis ngayon. Ganun daw si sir. Just, diba, alam na alam ng boss natin, ang mga galaw natin. So, yun lang guys. 2026 na pahalagahan natin yung mga taong nakakatulong sa atin. Lalo na sa ating future. So, Happy New Year in advance sa lahat ng mga nanonood. Thank you guys. Share ko lang kasi actually dito sa Pinas meron na rin naman nagpapasahod ng maganda sa bahay. Tulad ko is more than minimum na rin ang binibigay nila sa akin, which is deserve ko din. Sabi ko naman sa boss ko, ma'am, hindi kayo magsisisi sa pasahod nyo sa akin kasi pinapahalagahan ko yun bawat oras ng pagtatrabaho ko. Deserve ko yun. Pinapakita ko talaga sa kanila. So, thank you. Thank you, Lord. Thank you sa lahat. At sa nanonood dito sa aking upload video. Hinihingal ako. Bakasyon. Nananaba tayo ng host to. So, thank you guys. God bless. Bye-bye.